Gabi ay nagsimula tulad ng anumang karaniwang shift para kay Ruel. Isang delivery rider na sanay na sa mga madidilim na kalsada, mahabang ruta at tila walang katapusang pagmamaneho. Maliit lamang ang sweldo pero sapat na para maitawid ang araw. Sa bawat andar ng kanyang motorsiklo, alam niyang ang habol niya ay hindi kasiyahan kundi pahinga, isang simpleng silid, isang malamig na tubig at katahimikan mula sa ingay ng lungsod. Ngunit ng gabing yon, kakaiba ang hangin. Habang tinatahak niya ang highway, tila may malamig na haplos na dumadaan sa kanyang batok. Parang may aninong sumusunod sa bawat niyang galaw. Ang paligid ay madilim, mas madilim kaysa sa nakasanayan. At ang mga ilaw ng poste ay nagsimulang magbawas. Bawat isa ay parang nauupos na kandila bago tuluyang mamatay. Sa kanyang telepono ay pumasok ang isang bagong booking. Walang pangalan ng sender. Walang detalye kung sino ang kukuha. At ang tanging nakalagay ay ang pickup location. Isang lumang warehouse sa gilid ng bayan. Hindi pamilyar ang lugar, ngunit hindi rin nakilala ng app bilang delisted o sarado. Para kay Ruel ay isa lamang itong order. Isa lang sa daan-daang kumakain ng oras niya bawat araw. Wala nang tanong, dahil mas mahalaga ang kargang kikitain kaysa sa oras. Nagugugulin sa pag-aalangan. Habang papalapit siya sa lokasyon, napansin niyang walang ibang dumaraan sa lugar. Walang tao, walang sasakyan, at kahit ang ingay ng malalayong bus ay tila nawala. Ang warehouse ay lumitaw sa unahan niya, itim, luma, at nakatayo na parang bantayog ng isang nakalipas na panahon na hindi na dapat binabalikan. Ang paligid nito ay malawak, ngunit walang bakod, walang guwardiya, at ni walang palatandaan na ginagamit pa ito. Huminto siya sa ilalim na tanging ilaw poste lamang ang gumagana. Ang ilaw ay nanginginig, lumalabo at tila pinaglalaroan ng hangin. Mula sa dilim, may humawak ng isang brown envelope at inabot ito sa kanya. Hindi niya nakita ang itsura ng taong nagabot. Bahagya lamang ang anyo nito, tila nalulusaw na anino. Hindi rin siya nagsalita. Ngunit sapat na ang pag-abot ng envelope para malaman niyang iyon ang dapat niyang ihatid. Pagkakuha niya biglang may malamig na hangin na dumaan sa tabi niya, halos parang humihinga mismong paligid. Naramdaman niyang dapat na siyang umalis, kaya pinaharurot niya agad ang kanyang motorsiklo paalis ng warehouse. Ngunit bago pa man siya makalayo, naramdaman niyang may bigat na dumadagan sa kanyang likuran. Hindi sa pisikal na paraan kundi parang dalang alon ng takot na hindi niya maarok. Tinignan niya ang envelope. Walang nakalagay na pangalan ng consignee, walang address, at walang kahit anong palatandaan. Tanging lumang tinta sa likod, isang pinaghalong lumang baybayin at simbolong hindi niya kilala. Hindi niya maintindihan pero ramdam niyang hindi yun para sa karaniwang tao. Kung maaari sana ibabalik niya, ngunit ang app niya ay nag-lock. Nakalagay na ongoing delivery at hindi niya matanggihan o baguhin. Hindi naglo-load ang mapa at tanging coordinates lamang ang pinapakita. Coordinates na tumutukoy sa isang bahagi ng bayan na hindi niya alam na may daan. Wala siyang nagawa kundi sundin. Habang lumalayo siya mula sa highway, napapansin niyang nagiging makitid ang kalsada. Hindi niya may paliwanag pero parang hindi yun bahagi ng lugar na alam niya. Ang mga puno ay biglang naging mas matatangkad. Ang mga dahon ay mas makapal at mas madidilim. At ang hangin ay tila may dalang bulong na hindi nanggagaling sa kahit anong nilalang na kilala niya. Ang motor niya ay tila nahihirapang umandar sa bawat metro. Parang may puwersang humahatak pabalik. Ngunit sa tuwing titigil siya ay mas lalong lumalakas ang pakiramdam na may nakamasid sa kanya, kaya hindi niya magawang huminto ng matagal. Lumipas ang ilang minuto nang bigla niyang mapansin ang kakaibang pagbabago. Ang buwan ay naglaho, hindi natakpan ng ulap, hindi tinakpan ng bagyo. Simple lamang itong nawala. Parang pinatay. Nabalot ng itim ang langit na parang kinain ng walang hanggang dilim. Sa kawalan ng liwanag, tanging headlight ng motor ang nagbibigay ng kaunting direksyon. Ngunit kahit iyon ay nag-aalangan, bigla-bigla ang pagkutitap na parang ayaw na nitong tumuloy.
hanggang sa marating niya ang isang maliit na arko sa gitna ng kakahuyan. Luma ito't yari sa bato at puno ng ukit, mga simbolo, muka, mata at mga hugis na parang katawan na walang ulo. Walang anumang nakasulat na pamilyar, ngunit ang pinagkakaiba'y wala sa mapa ang arko, wala sa anumang alaala ng bayan, para bang itinatago ito mula sa sinumang hindi dapat makakita. Pagdaan niya sa ilalim nito'y nag-iba ang lahat. Nang sumayad ang gulong ng motor niya sa kabilang panig, nagbago ang hangin. Mula sa malamig ay bigla itong naging lubhang tahimik. Halos parang walang gumagalaw sa paligid. Ang pakiramdam niya ay parang pumasok siya sa loob ng bote. Sarado, banayad, ngunit nakakasakal. Ang paligid ay nagbago rin. Ang mga puno ay naging maitim ang mga balat. Ang mga dahon ay tila kupas na kulay abo. At ang hangin ay may dalang alikabok na mabigat sa dibdib. Sa malayo may ilaw. Hindi modernong ilaw kundi dilaw na parang mula sa lampara o sulo. At mas nakakapangilabot, may tunog na pumapaloob sa ere. Hindi hayop, hindi tao, hindi ingay na pamilyar. Parang ugong na nagmumula sa ilalim ng lupa. Sa kabila ng kababalagan ay tinuloy niya ang pagmamaneho. May bahagi ng isip niyang nagsasabing isuko na ang delivery. Umikot, bumalik. Pero nang lumingon siya wala na ang arko. Hindi na niya makita ang dinaanan niya. Ang likuran niya puro dilim. Parang hindi na yun ang daan pabalik kung hindi isang malawak na hukay na kumakain ng liwanag. Wala na siyang pagpipilian kundi magpatuloy. At habang papalapit siya sa ilaw sa unahan, unti-unting lumitaw ang mga hugis. Mga bahay. Luma, yari sa kahoy. May mga bubong na pawid at bintanang nakabukas kahit walang tao. Ang lupa'y tila hindi inapakan ng panahon, wala ring hangin, walang galaw at walang tunog ng buhay. Isang bayan, ngunit hindi niya maalala kahit kailan may bayan sa lugar na ito. At sa mga sandaling ipinaparada niya ang motor sa gitna ng kalsadang walang pangalan, doon niya naramdaman ang pinakaunang mariin na babala na ang delivery na ito'y hindi dapat niya kinuha. Ang lahat ng ito'y hindi dapat niya nakita at sa pagyuko niya para tignan muli ang envelope, narinig niya mula sa pinakamadaling ihip ng hangin ng isang tunog. Isang mahinang tila lumang kampana na hindi nagbabalita ng misa kundi ang pagdating ng isang bagong nilalang sa lugar na matagal nang nakalimutan sa mundo. Ang katahimikan ng bayan ay tila isang kumot na binabalot sa paligid. Makapal, mabigat, nakakasakal. Nakahinto si Ruel sa gitna ng kalsadang walang pangalan habang dahan-dahang pumapaligid ang malamlam na liwanag mula sa mga lumang lampara na nakasabit sa bawat poste. Hindi gumagalaw ang mga apoy nito. Tila ba wala silang sinusundan na hangin o baka naman hindi sila apoy. Parang mga matang nasa poste, nagmamasid, naghihintay. Naroon siya sa isang bayan na hindi niya alam na umiiral, sa isang lugar na hindi saklaw ng mapa, ng signal o kahit na anong modernong kaalaman. At sa kanyang dibdib ay ramdam niya ang pintig ng takot, hindi dahil naligaw siya, kundi dahil ang lugar nito'y tila may sariling pulso. Parang may buhay ang mismong lupa, humihinga at nagmamasid sa bawat kilos niya. Pinilit niyang igalaw ang motor. Ngunit hindi ito umandar. Hindi naman ito sira. Malakas pa ang makina kanina pero tila ba may pumipigil dito. Parang may humahawak sa mismong gulong. Hindi pisikal, ngunit naroon ang bigat. Kaya't bumaba siya dama ang malamig na lupang hindi sumusuko ang lamig kahit nakabotas siya. Habang hinahaplos niya ang envelope upang kumalma, biglang lumakas ang tunog mula sa malayo. Ang kampana hindi nagiging mas malakas, ngunit hindi rin humihina. Parang hindi lumalapit pero hindi rin lumalayo. Ito ay isang tunog na may sariling isip. Isang tunog na alam niyang hindi ginawa para sa pagtawag ng tao, kundi upang ipaalam ang pagdating sa mga hindi taga-ron. Unang bahay sa kanan ay napapansin niyang nakabukas ang pinto. Ngunit wala siyang maramdaman na presensya sa loob. Walang alikabok, walang galaw. Walang anino ng tao pero tila may nakatira. Ang bawat upuan, bawat lalagyan, bawat kortina, parang may huling gumamit kahapon
ngunit walang kahit anong bakas ng buhay. Habang naglalakad siya sa gitna ng kalsada, naramdaman niya na sinusundan siya ng liwanag ng mga lampara. Hindi gumagalaw ang mga poste pero ang liwanag, at parang sumasabay sa kanyang paglakad. Hinihimay ang anino niya, sinisigurong hindi siya mawawala sa kanilang paningin. Ang pakiramdam niya hindi siya inimbitahan sa bayan. Niyaya siya nito. Hindi lahat ngayon ay pinag-aaralan. Ang mga lubak sa lupa ay tila ba mga lumang bakas ng karuwaheng dumaan. Hindi modernong bakas, hindi gulong ng sasakyan, kundi mga marka ng kahoy, bakal at ng mga dating panahon. Parang banyaga ang presensya ng modernong motorsiklo niya sa lugar na yon, parang hindi dapat doon. Habang lumalalim ang kanyang paglalakad, napansin niyang may mga bahay na kahit mas luma ay parang bago. Ang mga sahig ay walang basag, ang mga bintana ay walang sira, at ang mga pader ay may mga nakaukit na hindi niya mawari. Hindi ito sining, kundi simbolo, mga mata, mga bilog, mga linya na tila nagpapakita ng ritual, o baka isang sinaunang sistema ng paniniwala na matagal nang nalimutan ng mundo. Doon niya napansin ang isang lumang tindahan. Bukas din ang pintuan nito, ngunit hindi tumutugon ang loob sa hangin. Ang mga lumang banga, garapon at gamit ay nakapwesto na parang handa pa ring ibenta sa sino mang papasok. Ngunit sino ang bibili kung walang tao? Sino ang nag-aayos kung walang nakatira? Ang mga hakbang niya tila mas nagiging mabagal. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa biglaang pagbigat ng paligid. Parang ang lupa'y nagiging mas malambot, mas malamig, mas lumulubog tuwing umaapak siya. May bahagyang paggalaw ng lupa. Parang may nakataling anino sa ilalim ng bawat kalsada. Naghihintay lamang ng tamang sandali. Nang marating niya ang gitna ng bayan, natagpuan niya ang isang lumang plaza. May lumang puno sa gitna, hindi ordinaryo. Ang balat nito ay maitim, parang sinunog ngunit hindi nasunog. Ang mga sangay parang braso na nakaunat sa hangin, humihingi ng tulong o nag-aalok ng yakap na may pangako ng pagkakabihag. Sa paanan ng puno, may isang bato, malapad, lumat puno ng mga ukit. Mga hugis ng tao pero walang muka, mga nakatayo, nakayuko at nakaluhod. At mas nakakatakot, may ukit doon ng taong nakasakay sa anumang bagay, parang nasa gitna ng paglalakbay. At sa ilalim ng ukit na yon, may nakaukit na simbolo na nakita niya kanina sa likod ng envelope. Kaya ganoon ang bigat niya pagdating niya dito, kaya walang makalabas. Kaya hindi nag-aalangan ng bayang tanggapin siya, sapagkat may kasaysayang nakaukit ang simbolo. May hinihintay at may dapat dumating. Unti-unting sumingit ang hangin sa kanyang gilid, malamig, mabagal, tila may dalang bulong. Hindi niya alam kung mula sa puno, sa lupa o sa mga bahay na walang tao, ngunit sigurado siyang hindi siya nag-iisa. Habang nakatingin siya sa lumang bato, napansin niyang kumikislap ang envelope na hawak niya. Hindi kumikislap dahil sa ilaw, kundi dahil parang may sinag na nanggagaling sa loob nito. Parang may buhay ang papel, parang may tumatawag sa kanya mula sa loob. Hindi niya ito binuksan. Natatakot siyang malaman kung ano ang naroon, ngunit habang tumatagal ay nararamdaman niyang mas naaakit siya ng envelope. Parang iyon lamang ang sagot sa tanong kung bakit siya narito, bakit siya napadpad sa bayan na hindi kilala ng mundo. Sa gilid ng plaza, may mga anino na tila gumagalaw. Hindi mabilis, hindi mabagal. Parang sumusunod sa tibok ng puso niya. Kapag tumitigil siya ay humihinto rin ng mga anino. Kapag umaatras siya ay sumusunod sila. Hindi niya ito nakikita ng buo, mga hugis lamang. Parang bahagyang forma ng tao ngunit walang malinaw na anyo. Habang nakatayo siya, biglang may dumaan na malamig na hangin na tila humahati sa kaluluwa niya. Ang mga lampara ay sabay-sabay na kumukutitap at ang kampanang kanina pa tumutunog ay biglang huminto. At sa katahimikan bumabalot sa buong bayan, doon niya naramdaman ang pinakamalalim na kababalaghan na ang lugar na ito ay hindi iniwan ng panahon. Iniwan ito ng realidad. Isang puwang, isang bitak,
Isang bulsa sa mundong hindi dapat sino man ang makapasok. At ngayon ay naroon siya at ang envelope na hindi niya binuksan at hindi niya tinanggap ng kusa ang siyang nagdala sa kanya ron. Hindi aksidente, hindi pagkakamali. At habang nakatingin siya sa daan na pinalilibutan ng mga bahay, unti-unting lumitaw ang isang bagay na hindi niya nakita kanina. Isang bagong lampara. Biglang umilaw sa dulo ng mahabang kalsada. Hindi ito dilaw tulad ng iba. Ito ay maputlang puti at wala itong apoy. Para itong mata, nakatingin ng diretso sa kanya. At sa pagliyab nito'y parang naghihintay itong sundan siya. Sa harap ng maputlang lampara na tila matang nakatutok sa kanya, naramdaman ni Rowel ang pagigting ng hangin. Hindi ito marahas, hindi ito maingay, ngunit may bigat itong nagpapabagal sa bawat paghinga niya. Sa mundong kinalakan niya, ang ilaw ay ilaw lamang. Dito'y may layunin ang bawat liwanag. May mensahe ang bawat kislap, at ang bagong lampara sa dulo ng kalsada ay malinaw na paanyaya. O baka paalala, o baka babala. Pinisil niya ang envelope. Sinubukang supilin ang panginginig ng kamay. Mula sa loob nito'y may banayad na pagkibot. Hindi sapat para maramdaman ng iba. Pero sapat para maunawaan niyang may anong kakaibang nakapaloob. Hindi simpleng papeles, hindi simpleng padala. Kung may bahagyang pintigan laman nito, tulad ng pusong hindi buhay ngunit nagbabantang magising. Hindi niya alam kung bakit ngunit napilitan siyang sundan ng maputlang ilaw. Tila ito ang tanging bahagi ng bayan na may direksyon, may intensyon. Habang nilalakad niya ang mahabang daan, mapapansin ang mga bintana ng mga bahay. Nakabukas pa rin, walang laman ngunit tila sinusundan siya ng kanilang mga anino. Ang mga kortina ay hindi gumagalaw kahit dapat hinihipan ng hangin. At ang lupang inaapakan niya ay naging mas malamig. Halos parang yelo na humihigop ng init mula sa kanyang talampakan. Sa bawat nilalakad niyang metro, lalong lumalalim ang katahimikan. Pati ang tunog ng sarili niyang pagingay tila tinatapakan ng hangin ng bayan. Ang pagsalpok ng sapatos niya sa lupa ay parang tunog na hindi inaasahan ng lugar. Isang panghihimasok na hindi dapat naririnig. Kalaunan, nang marating niya ang kinalalagyan ng puting lampara, napansin niyang nakatingin ito pababa sa isang makipot na iskinita. Ang ilaw ay hindi tumutulo tulad ng apoy. Hindi rin kumikilos tulad ng bumbilya. Para itong isang malamig na mata, patay ngunit gising. Nakatuon lamang sa isang direksyong hindi niya makita ng malinaw mula sa malayo. Habang tumatayo siya sa harapan nito, napansin niyang biglang mas naging magaan ang envelope sa kanyang kamay. Hindi dahil nabawasan ito ng laman, kundi dahil may unti-unting humihila palabas mula rito. Isang puwersang hindi pisikal kundi parang inaakit lang ang laman, kaya't napilitan siyang buksan yon. Ang paghawak niya sa flap ng envelope ay nagdulot ng kakaibang panginginig sa paligid. Para bang ang mismong hangin ang naghihintay na gawin niya yon, at nang tuluyan niyang may pakita ang loob ay bumungad sa kanya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang barya. Ngunit hindi ito ordinaryong barya. Malaki ito at halos sinlaki ng palad. Gawa sa metal na hindi niya kilala. Hindi tansot, hindi pilak at hindi rin ginto. Kulay abo ito na may bahagyang kumikislap na malaasul na liwanag. Ang mga ukit sa ibabaw ay hindi numero, hindi mukha ng bayani, hindi letrang pamilyar. Mga hugis na parang mata. Mga linya na gumagapang paikot. Mga simbolong tila lumalakad sa sarili nilang galaw. At sa mismong gitna ng barya, may nakaukit na bagay na nagpaluwa sa mata niya. Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa hindi may paliwanag na kilabot. Ang simbolo ay kapareho ng nakita niya kanina sa bato sa ilalim ng puno. Parehong-pareho, parang pinutol mula sa bato at isiniksik sa metal. Nang hawakan niya ang barya ay bigla itong nagginit. Hindi paso ngunit may init na parang hininga. Buhay, umiiral, tinatawag. Kasabi nito'y may biglang dumaan na malamig na hangin sa likod niya. Sapat na para pagdudahan niyang may aninong tumayo sa kanyang likuran. Hindi siya lumingon.
Takot siyang makita kung ano ang maaaring nasa likod niya, ngunit ramdam niyang hindi tao. Hindi hayop at hindi rin multo sa pangkaraniwang kahulugan. Isang presensya at isang halimuyak ng lumang panahon na hindi na dapat naaalala. Nang ibinalik niya ang tingin niya sa barya, napansin niyang umiikot ang ukit nito. Hindi mabilis at hindi halata kung hindi mo tititigan, pero gumagalaw para itong dinadaluyan ng buhay na hindi niya maunawaan. At habang pinagmamasdan niya ay mas nagiging malinaw ang isang pakiramdam na ang barya ay hindi para sa kabayaran, ito ay paanyaya. At sino mang tumatanggap nito ay bahagi ng isang kasunduang hindi nilagdaan. Nang itaas niya ang tingin ay napansin niyang sa loob ng makipot na eskinita may liwanag na parang ilaw mula sa sulo. Hindi tulad ng lampara, ito ay kumikilos, may apoy, may init, ngunit ang init ay hindi nagbibigay ng ginhawa. Bagkus ay nagdudulot ito ng kakaibang paghilab sa hangin. Habang lumalakad siya papasok, naramdaman niya ang lupa na tila lumalalim. Hindi ito lumulubog ngunit parang may humihigop mula sa ilalim. Parang may nakatingin sa kanya mula sa mismong baseng tinatapakan niya, at mas lumalalim ang paglalakad niya. Mas nagiging malinaw ang mga footprints na nakita niya. Hindi sa tao, hindi rin ganon kalaki, hindi rin ganon kaliit. Parang may 4 na paa. Ngunit hindi naman hayop at bawat marka ay mas malalim kaysa sa dapat. Parang mabigat na nilalang, parang matagal nang tumatahak sa kalsadang yon. At hindi nag-iisa. Nang marating niya ang dulo ng eskinita ay tumigil ang hangin. Tumigil din ang mga lampara. Ang tanging liwanag ay ang apoy na nagmumula sa isang lumang florera na nakalagay sa lupa. Sa harap nito ay may isang bilog na bato. Dito'y nakaukit ang mas detalyadong bersyon ng simbolo sa barya. At sa sandaling inilapit niya ang barya sa bato, nagsimulang umangat ang alikabok mula sa lupa. Hindi dahil sa hangin kundi dahil sa may gumigising. Ang bilog na bato ay nagliwanag. Ang mga ukit ay biglang naging malinaw. At ang lupa sa paligid ay kumulog. Hindi malakas ngunit sapat para malaman niyang hindi ito lindol. Ito ay paghinga. Paghinga ng isang bagay na matagal nang natutulog. At sa hawak niyang barya, naramdaman niyang hindi ito simpleng simbolo. Isa itong susi. Ang susi na hindi kailanman umiiral kung walang dapat na buksan. At bago niya mapigilan ang sarili, nakita niyang unti-unting umaangat ang anino mula sa gilid ng bato. Mahaba, payat, walang malinaw na ulo, ngunit may anyo. Parang mga nilalang na nakalimutan ng kasaysayan, mga palad na mahaba, mga galaw na mabagal, at mga aninong hindi sumusunod sa liwanag. Parang tinatawag nila ang barya, parang tinatawag nila siya. At sa gitna ng kanilang paglitaw ay may nabubuong pakiramdam sa dibdib niya. Isang katotohanang hindi niya kayang tanggihan, na ang baryang ito ay umiiral lamang kapag may bagong dumadating. At ang barya ay paalala na ang sinumang makakatanggap nito ay hindi pinipili, isinasakripisyo. Sa pag-angat ng mga aninong yon mula sa lupa, unti-unting nagbago ang hangin sa paligid. Ang lamig ay hindi na basta lamig lamang. Ito ay isang presensya, isang pagdampi ng mga nilalang na matagal nang wala sa mundo, ngunit nananatili sa puwang nito. Ang bawat paggalaw nila ay may bigat na mga taong nabura sa kasaysayan, mga pangalang hindi na nababanggit, at mga katawan na hindi na natagpuan. At habang nakapalibot sila kay Roel, unti-unting naglalantad ang kanilang mga muka. Hindi agad lumitaw ang anyo. Nagsimula lahat bilang anino. Parang usok na nagkakaanyo habang umaplos ng malamig na hangin. Habang sumusunod ang mga ukit sa bato sa pagliwanag, nagsimulang lumitaw ang mga detalye. Mga mata na walang puti, mga bibig na nakabuka ngunit walang tinig, at mga pisnging walang kulay na tila tinanggal ng panahon. Hindi sila gumagalaw ng marahas, hindi rin sila umaatake, parang nagtatanong. Parang nagmamakaawa, parang naghihintay. Si Roel ay nakatayo sa gitna ng bilog, habang hawak pa rin ang barya na parang umaapoy sa lamig. Ngunit ang lamig na yun ay may dalang damdaming hindi niya maunawaan. Hindi takot lamang, kundi isang uri ng paghila. Parang tinatawag siya ng mga nilalang na ito.
hindi bilang biktima kundi bilang kasunod. At habang pinagmamasdan niya ang kanilang mga bukay, nagbago ang hugis ng bawat anyo. Nagkakaroon ng mas malinaw na anyo, isa-isa habang ang mga mata nila'y nakatuon lamang sa kanya. Ang unang mukha ay pamilyar sa kanya, hindi bilang tao, kundi dahil nakita niya ito sa isang lumang poster noon. Isang larawan ng nawawalang lalaki sa isang highway papuntang Samar. Siya ang uri ng taong nakikita sa balita bago tuluyang nakalimutan ng publiko. Ang mukha nitong dumulutang sa liwanag ngayon ay pareho pa rin. Ang payat na pisngi, ang malungkot na mata, ang suot na damit na parang mula sa dekada ng nakalipas. Ngunit ang kulay ay wala na, parang nabura ang init ng buhay mula rito. Ang ikalawang mukha ay babae. Ang buhok nito'y nakalilay sa ere na parang nakalutang sa ilalim ng tubig. Nakasuot pa rin ito ng lumang uniforme, parang mula sa isang eskwelahan. Mula sa mga litrato ng mga nawawala sa karatig probinsya. Nakita ni Rowell ang mukha nito noon. Minsan ay nabanggit sa radyo na huli itong nakitang sakay ng tricycle bago tuluyang hindi na umuwi. Ngayon, ang mukha nito'y nakatitig sa kanya. Parang hinihingi ang sagot kung bakit siya naroon. Habang dumadami ang mga anyo, mas nagiging mabigat ang paligid. Parang bawat mukha ay may sariling kwento ng pagkawala. Bawat anino'y may dalang tanong kung bakit hindi sila nakabalik. Hindi sila lumalapit, hindi sila lumalayo. Nakatayo sila sa hangganang tila ay pinag-utos ng bilog na bato. Parang may batas na hindi pwedeng lampasan. Sa pagtingin ni Rowell sa barya, napansin niyang lumalalim ang guhit nito. Ang mga okit ay parang lumalakad palabas, umaakyat sa daliri niya. Parang lumilipat ang simbolo mula sa metal papunta sa balat. Hindi ito masakit, ngunit ramdam niya ang bigat ng bawat minutong lumilipas, na parang may kontratang hinahatid sa kaluluwa niya nang hindi niya nababasa. Mula sa kaloob-looban ng iskinita, narinig niya ang tila pag-aplos ng hangin, ngunit hindi ito simpleng hangin lamang. Parang huni ng isang tinig na hindi salita, tinig ng mga nawawala, hindi Tagalog, hindi Bisaya, hindi wika ng tao. Ito ay parang bulong ng mga halaman na natutuyo sa lilim. O hinga ng isang bagay na hindi dapat gumagalaw. Hindi niya maintindihan, ngunit nauunawaan niya ang diwa, pagtawag, pagangat, pagbalik, at doon niya natanto ang pinakaimportanteng katotohanan. Hindi sinusundan ng mga nawawala ang barya. Sinusundan nila ang nagtataglay nito. Ang bilog na bato ay unti-unting nag-init. Nagmamadaling huminga habang unti-unting nagkakaroon ng pagninig ang lupa. Parang may gumigising sa ilalim, parang may nilalang na hindi tao ang nag-aabang, at bawat sekundo'y mas lumalakas ang paggalaw ng mga anino. Hindi sila humahakbang, pero ang mga anino nila'y humihila papalapit, bumabakat sa lupa ng mas malinaw. Parang tumitigas ang kanilang presensya. Sa gilid ng kanyang paningin ay napansin ni Rowell ang isang maliit na bagay sa dumi ng lupa. Isang ID, luma, faded at halos borado. Ngunit malinaw pa rin ang isang bahagi, ang mukha ng isang lalaki na nawawala 10 taon nang nakakalipas. At ang mukha ng aninong nakatayo sa harapan niya ngayon ay katulad nito. Parehong-pareho, tulad ng nasa literato. Nakangiti, ngunit ang anino'y walang ngiti. Isang blankong mukha na walang emosyon. Habang nakatitig si Rowell sa ID, unti-unting umangat ang mukha ng nilalang na yon. At bagamat wala itong bibig na gumagalaw, ramdam niya ang mensaheng ibinabato nito sa hangin. Isang tanong, kung bakit siya ang napili. Bakit siya narito ngayon? Ano ang ginagampanan niyang papel? Subalit wala siyang tugon. Ang tanging hawak niya ay ang barya. Ang barya na ngayon ay parang lumulutang sa pagitan ng kanyang mga daliri. Parang hindi niya hawak. Parang hinihila ito ng aninong humihinga mula sa bato. At habang lumalapit ang anino ng nawawalang lalaki, napansin niyang may gumagalaw sa mismong bato. Mga mata, nakaukit, kumikislap, at unti-unting bumubukas. Sa sandaling yun, inaramdaman niyang may malamig na kamay na dumikit sa kanyang balikat. Hindi kamay ng tao. Mas payat, mas mahaba ang daliri, mas magaan ngunit mas mabigat sa pakiramdam. Nang hindi niya mapigilang lumingon, ang mukha na nakita niya ay isa sa pinakabagong nawawala.
Isang lalaki na rider din, may helmet pang nakabitin sa braso. Ang mukha nito'y walang emosyon ngunit naroon ang pag-unawa. Parang ibinibigay nito sa kanya ang isang mensahe na sila'y hindi basta nawawala lamang. Sila'y hindi makaalis at si Ruel ay naging bahagi ng pattern na hindi pa niya nauunawaan. Ang anino sa bato'y biglang umangat. Nagtagpo ang maraming anyo sa isang hugis na mas mataas, mas mahaba at mas malakas kaysa lahat. Ang mga mata sa ukit ay tuluyang nagbukas. At sa sandaling yon, naglaho ang mga mukha ng mga nawawala sa anyong usok. Ngunit hindi sila nawala. Nasa paligid pa rin sila. Nakatago, naghihintay, nakapalibot sa kanya. At sa kanilang katahimikan ay ramdam niya ang kanilang pagnanasa. Hindi nila hinahanap ang sagot kung bakit sila nawala. Hinahanap nila kung sino ang kasunod. At ang pag-islap ng barya na hawak niya, malinaw ang mensahe ng bayang ito na ang bawat nawawala ay bahagi ng buhay ng lugar na yon. Hindi bilang mamamayan kundi bilang bahagi nila. At ang ritual ay nagsisimulang muli. Maya-maya pinagulat na lamang si Ruel nang mapagtanto niyang nasa mundo na siya ng mga tao. Bitbit ang isang envelope na kanina ay may laman na barya. Ngunit ngayon, isang tseke na mayroong napakalaking halaga. Nakapangalan ito sa kanya at galing sa isang napakayamang tao sa kanilang bayan. Kilala niya ang taong yon at nagtataka siya kung bakit siya mayroong ganon. Paano nagkaroon ng tseke sa envelope? Barya yung kaninang naroon. Sinubukan niya itong ipapalit sa bangko at hindi naman siya nabigo. Isang malaking halaga na hindi niya akalaing mahahawakan niya sa kanyang buong buhay. Ang misteryosong mayamang nagbigay sa kanya na kilala sa bayan ay bigla na lamang ding naglaho at lumabas sa mga papeles na siya na ang bagong may-ari ng mga naiwan nitong negosyo at mga ari-arian. Sa isang iglap ay biglang nagbago ang buhay ni Ruel. Pero mula nun, hindi na niya naranasan pang makarating sa kabilang daigdig tulad na sa Biringan City. Hindi malinaw sa kanya kung sa Biringan ba siya nanggaling o sa Biringan siya napadpad.